Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner listen to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Narito po ang ating daily Bible reading schedule para sa linggong ito. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. I am maker of the heavens. I am the bright and morning star. I am the breath of all creation, who always was and is to come. I am the one who walked in water. I am the one who calmed the seas. I am the miracles and wonders. Come and see. Follow me, and you will know. I am the fount of living water, the risen Son of Man, the healer of the broken. And when you cry, I am your Savior and Redeemer, who bore the sins of man, the author and perfecter, beginning and the end. Yes, I am. I am the Spirit deep inside you. I am the Word upon your heart. I am the one who even knew you before your birth, before you were. And I am the fount of living water, the risen Son of Man, the healer of the broken. And when you cry, I am your Savior and Redeemer, who bore the sins of
author and perfecter, beginning and the end. Yes, I am. I am the Lord of Lords, the King of Kings, the Holy Lamb, above all things. I am Almighty God, your Father, the risen Son of Man, the healer of the broken. And when you cry, I am your Savior and Redeemer, who bore the sins of man, the author and perfecter, beginning and the end. Yes, I am the Lord of Lords. I am your King of Kings. I am your everything. I am. Magandang hapon po sa bawat isa at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ako po ay naanyayahang magsalita dito po sa programa ng Blessed Hope Baptist Church na kung saan ako po ay mangangaral ng salita ng Panginoon. Salamat po kay Pastor John at maging kay Pastor Eric na siyang nagbigay pahintulot na ako po ay makapagsalita dito po sa programa ng Salita ng Buhay. Well, para po sa mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ito po ay nasa Book of Psalms, Psalm chapter 119, and verse number 71. Sabi po ng Bible, "It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes." Ito hong mensaheng ito ang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin ngayong pong hapon. And the title of our message is The Bright Side. Atin pong makikita yung maganda at mabuting dulot nang tayo po ay dumadaan sa pagsubok. Magandang humingi muna po tayo ng gabay at patnubay sa Diyos para po sa pagpapala ng langit sa atin pong gagawing pag-aaral. Let's all pray. Dakilang Diyos, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang amin pong gagawing pag-aaralan. Kinikilala po namin, Panginoon, ang inyong magagawa sa amin pong buhay. Lalo na po sa mensaheng aming tatalakayin, tunay na makita namin at masalamin namin, O Diyos, kung ano ang aming tunay na kalagayan at kung paano namin haharapin, Panginoon, ang mga pagsubok, ang mga problema at mga bagay na pinagdadaanan namin na tila baga siyang nagiging dagan at bigat sa buhay ng bawat isa po sa paglilingkod. Kaya dalangin namin, Panginoon, tulungan mo ko na iyong mga ngaral. Tulungan mo rin ang bawat isa na makikinig. Pagpalain mo po ang programang ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga kapatiran, mga kamanggagawat, kaibigan na kasama namin ngayon sa programang ito. Ikaw ang aming pinagtitiwalaan, ikaw ang aming pinananaligan. Sa iyo po namin inaalay ang lahat ng tagumpay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Well, according to our passage, mabuti raw na tayo ay makaranas ng problema. It is good for me that I have been afflicted, according to David. But normally, we don't want sufferings. Ayaw natin na tayo ay nahihirapan and we don't like being under pressure. But in reality, it is part of our life. And sometimes we do not understand the purpose of being afflicted, which is why we get disappointed and discouraged. Most godly men experience affliction, but when good people go through it, it gets overruled for good ends. Like what happened in the life of David. It benefited him in many ways, and he knew it. But the question is, what is the bright side in experiencing affliction in life? Magandang ito ho yung ating talakayin ngayong hapon na kung ano yung bagay na nakita ni David sa kanyang kalagayan na sana ganun din tayo as Christian, we understand kung ano yung mga bagay na pinapayagan ng Diyos na maranasan natin. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang kalooban ng Diyos sa atin ay lumakad sa kung ano yung purpose and will ng Panginoon sa buhay po natin.
kaya yan man ipatag o lubak-lubak o anumang kalagayan meron tayong pinagdadaanan, diretso man yan o balubaluktot na daan, mga kapatid, palagi nating isipin, kalooban ng Diyos ang dapat laging masunod. Well, dito ho sa ating gagawing pag-aaral, let us consider the statement of David in verse number 71. That I might learn thy statutes. We can see here the bright side of being afflicted. Dito ho natin ngayon mapapatunayan na para kay David, mas masarap pa sa kanya, mas mainam pa sa kanya ang makaranas ng problema o dumaan sa pagsubok o maging sa karamdaman man. Para sa kanya, ito pa yung nagkaroon ng kabutihan. Kaya nga yan ho yung tignan natin eh. Baka mamaya may mga kapatiran din tayo, dumadaan sa ganitong sitwasyon, nakakaranas ng pagsubok, minsan di natin maintindihan, hindi maipaliwanag, pero ako naniniwala sa paningin at paraan ng Panginoon, ang lahat ng bagay nangyayari according to His will and according to His permission. Kalooban ng Diyos, mga kapatid, ang nangyayaring ito. Permission ng Panginoon ang nagpapahintulot para maganap ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Maganda man yan o pangit, mga kapatid, tandaan po natin, laging ang Diyos ay mayroong purpose. Well, unang bagay po na magandang i-consider natin dito ho sa ating tinatalakay na pinag-aaralan. The bright side, number 1, is to realign His path. Ito yung idea na kung minsan ayaw natin na yung ating nagiging nakasanayan ng buhay, yung ating nang ginagawa, minsan mga kapatid, ayaw nating tayo po ay nagagalaw o tinutuwid. Kaya nga yung idea to realign His path, maganda, tignan ho natin dito ho sa mga talatang pinanggalingan, ito pong ating mga pinag-aaralan. Sabi po nito, as I understand, maybe the possible reason why does God allowing this to happen to David is simply because he is not doing the right thing or because he is not on the right track. Yun po yung idea eh. Sinabi ho ng verses 66 to 67 eh. O tignan po natin. Sabi po ng verse number 66, teach me good judgment and knowledge, for I have believed thy commandments. Before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. So tignan po ninyo, yung idea ng verses 66 to 67, hindi ba't nagpapatunay ito na minsang nangyari sa buhay ni David na siya ay nalihis, siya ay naligaw, siya ay nagkamali, na dating ang ganda ng kanyang simula, ang ganda ng kanyang pangalan, ang ganda ng kanyang nagagawa, dumating sa punto ng buhay niya na siya ay namali ng landas. At hindi po imposible sa sino man po sa atin na makaranas ng ganitong problema rin o kalagayan na nung simula nung ating Christian life, ang ganda-ganda. Ang init natin, maapoy tayo, lahat ng magaganda ginagawa natin. Pero dumating yung time na bilang isang Kristiyano, tandaan po ninyo, tao lang tayo na pwedeng makalimot, pwedeng magkamali. Kaya nga magandang nakikinig po tayo ng salita ng Diyos para masalamin natin ang buhay natin kung tama pa ba yung ating dinadaanan o baka kailangan na tayong i-realign sa atin pong lakad. Yan ho yung magandang nakita natin dito eh. Kaya nga for David, according to him, anong sabi niya? It is good for me that I have been afflicted. Ayaw natin ito eh. Pero kailangan pinapayagan ng Diyos para maituwid yung mali sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya nga sana ito ho'y magbigay paalala sa atin, mga kapatid. Sa kalagayan ni David, di ba't ang liwanag sa verse number 66? Teach me good judgment and knowledge, for I have believed thy commandments, and before I was afflicted, I went astray. Bago mangyari ito, di ba, sa ganda ng karanasan sa buhay niya, sa ganda ng mga nangyayari sa buhay niya, mga kapatid, nangyaring naligaw itong si David. Mangyaring nalihis po sa kanyang buhay at lakad, maging sa kanyang pangunguna at paghatol. Kaya nga mga kapatid, mahalaga na tayo po ay napapaalalahanan ng Diyos. Kaya nga sa mga kapatiran ho natin, na masipag makinig ng mensahe ng Panginoon, dapat maging sensitibo tayo sa ideyang dinaraman natin kung ano yung pangungusap ng Panginoon every time na tayo po ay nakikinig ng preaching. Every time na tayo po ay nagbabasa ng Biblia, every time na tayo po ay nakakapakinig ng pangangaral ng mensahe ng Panginoon, mahalaga na bawat isa po sa atin, maintindihan nating maigi kung ano ang mga mensaheng ibinibigay sa atin ng Panginoon. Baka kinakausap na po tayo para sa pagtutuwid ng atin pong lakad.
Kaya nga, tignan po natin, i-consider po natin yung buhay ng prodigal son. Let us consider the life of the prodigal son in Luke chapter 15, beginning in verse number 11. And he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish hunger. Tignan po ninyo mga kapatid, di ba? Sa unang bagay na magandang tignan natin, dito sa idea nung sinabi ng mga talata, hindi ba't nung simula, ang ganda nung nangyari doon sa, di ba? Sa prodigal son? Ramdam niya yung kasiyahan, ramdam niya yung, di ba, yung bagay na ini-enjoy niya sa buhay. Pero dumating yung punto, mga kapatid, na siya po ay dumating sa pag-iisip. Nung naubos yung kanyang pera, ang malungkot, mga kapatid, naubos na yung kanyang pera, nagkaroon pa ng famine in that land. Ako po naniniwala, mayroon pong alam at may kinalaman ng Diyos sa idea doon sa nangyari sa prodigal son. Kung bakit nangyaring naubos yung kanyang pera at nung dumating yung pagkakataon na yon, meron dumating na famine. Mga kapatid, pwedeng hindi ang Diyos ang nagpadala noon, pero ako naniniwala, ang Diyos ang nagpahintulot kung bakit nangyari doon sa prodigal son. Kaya nga yung nararanasan din po nating pandemic ngayon, yung atin pong sitwasyon, mga kapatid, ako po naniniwala, hindi po pwedeng walang purpose ang Panginoon kung bakit nangyayari ito sa ating bansa, kung bakit nararanasan ito ng mga tao at naging mga mananampalataya. Mga kapatid, tignan po ninyo, hindi ba't ito'y pagre-realign ng Diyos sa buhay ni David? Kaya nandun siya sa point na masasabi natin, di ba, it is good for me that I have been afflicted. Why? Because minsang nakalimot itong si David. Minsang nakalimot itong David na alam naman natin na tao ng Diyos, lingkod ng Panginoon. Kaya nga sana sa buhay din natin, tandaan natin palagi ang mga mensaheng itinuturo sa atin, hindi lang para tayo mabless, hindi lang para tumaba ang puso natin, hindi lang para tayo lumago, baka paraan din ng Diyos ito. Kaya tayo nakakarinig ng preaching para tayo po ay iayos at itama ng Panginoon. You know, para sa akin, experience teaches. In Psalm chapter 19, verses 105. Diba, yan yung nangyari sa prodigal son eh. Experience teaches. For him, for David, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pero wag mangyari na tayo po ay madupilas. Wag mangyari na tuluyan tayong maligaw. Gawin nating lampara ang salita ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya kailangan po natin yan. Mga kapatid, kailangan natin ang salita ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Sapagkat ang Blessed Hope merong ganitong programa. Purihin ng Panginoon sapagkat ang inyo pong pastor, ang Pastor June at Pastor Eric, nagkaroon ng ganitong idea na mayroong pangangaral ng salita ng Diyos kahit hindi po araw ng linggo. Bakit? Sapagkat naniniwala po sila, naniniwala kami na ang salita ng Diyos ay lalong kailangan ng mga mananampalataya ngayon. Lalo na po sa pandemyang pinagdadaanan natin. Napakahalaga po ng Word of God. Napakahalaga ng prayer sa mananampalataya. Kaya yan po yung nakita natin. And then, for the second point, diba, the bright side is to restrain him from being proud. Para magkaroon po tayo ng idea doon sa point number 2, we all know that David became famous and great in his career. Yan ho yung kanyang simula eh. Yan yung kanyang kalagayan. Kaya nga mga kapatid, wag ho kagad tayong nagre-react ng negative, wag ho kagad tayong magre-react na para bang, di ba, kino-question natin ng Diyos, bakit natin nararanasan yung kahirapan, bakit natin nararanasan na tayo ay nagkakasakit, bakit ho natin nararanasan itong pandemyang ito. Tingnan po muna nating maigi kung ano ang purpose at disenyo ng Panginoon sa sitwasyon. Okay, tingnan po ninyo. In 1 Samuel chapter 17, verses 50 to 51. Apo, sana makuha ho natin yung idea no, sa atin pong pinag-aaralan. Verse number 50. So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone.
and smote the Philistine, and slew him. But there was no sword in the hand of David. Therefore, David ran and stood upon the Philistine, and took his sword, and drew it out of the sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. Anong ibig sabihin? Yung magaling na sundalo, yung magaling na mandirigma, ang sabi ng Bible, champion para sa mga Pilisteo, anong sabi ng salita ng Diyos? Pinatay ni David. Kumbaga sa laban ng basketball, tinalo yung mga veterans ng rookie. Diba? Tinalo yung mga talagang senior at magagaling at defender na mga champion ng team ng itong mga bagong sumisibol na basketballistang ito. Well, nakakalungkot, nakakahiya. Pero yun ang katotohanan na nakita ko po sa buhay ni David. Talagang ang Diyos nung nasa kanya, puro tagumpay, puro victory ang ibinibigay ng Diyos. Kaya nga, yan ho yung magandang tignan natin. And then another thing, di ba, ang pinatay ni David, hindi lang ho basta sundalo, yung champion sa mga taga-Pilisteo. O si Goliath, yung malaking tao, yung malaking mama, pinatumba ng batang David. O yan ho yung kalagayan ni David. And 1 Samuel chapter 29 verse number 5. Is not this David, of whom they sang one to another in dances, saying, Saul slew his thousands, and David his 10,000. Ang sabi ng mga tao, ang sigaw sa kanila, si Haring Saul pumapatay ng libo-libo, pero si David pumapatay ng laksa-laksa. Hindi ba't napakasarap pakinggan yan sa tainga ni David? Parang music into his ears, mga kapatid. Parang yung idea ba, di ba, nakakataba ng puso. Bakit? Lahat ng laban mo, matagumpay ka. Lahat ng pakikitigma mo, umuwi ka ng buhay. Kaya yan ho, yung career ni David, nung siya po ay nasa simula ng kanyang buhay. And in 1 Chronicles chapter 28, verses 1 to 4. And David assembled all the princes of Israel, the princes of the tribes, and the captains of the companies that ministered to the king by course, and the captains over the thousands, and the captains over the hundreds, and the stewards over all the substance and possessions of the king and of his sons, with the officers and with the mighty men, and with all the valiant men unto Jerusalem. And David the king stood upon his feet, and said, Hear me, my brethren and my people. As for me, I had in mine heart to build an house of rest for the ark of the covenant of the Lord, for the footstool of our God, and had made ready for the building. But God said to me, Thou shalt not build an house for my name, because thou hast been a man of war, and hast shed blood. Howbeit the Lord God of Israel chose me before all the house of my father to be king over Israel forever. For he had chosen Judah to be the ruler, and of the house of Judah, and the house of my father, and among the sons of my father, he liked me to make me king over all Israel. Tingnan niyo ho yung istorya. Di ba sabi ng Bible, pinili siya ng Panginoon na maging hari, hindi lang po sa lahi ng mga, di ba, ng Panginoon, sa bayan ng Panginoon, hindi lang sa Judah, hindi lang sa bayan ng Judah, kundi maging sa buong Israel. Hindi man siya pinayagan na siya ang magtayo ng templo. Hindi man siya pinayagan na siya ang magtayo ng bahay ng Panginoon. Pero maliwanag sa sinabi ng mga talata, siya ay pinili ng Diyos para maging hari. Hindi ba't napakagandang karangalan ito, mga kapatid? Sa kabila ng alam naman ni David kung saan siya nanggaling, alam ni David kung kaninong lahi siya nagmula, at alam din ni David kung sino siya sa kanyang mga kapatid at pamilya. Kaya nga, yan ho yung magandang tignan natin eh. Diba? Ito ho yung paalala. Kung bakit ko ho sinabi, mga kapatid, ito ho yung magpapaalala sa atin kung saan tayo nagmula at kung papaano tayo ngayon nagagamit ng Panginoon. Because our second point is to restrain him from being proud. Para bantayan itong David na ito, kaya nga pag ipinahintulot ng Panginoon, yung problema, ang wag ho natin kagad makita bigat. Ang wag ho kagad natin makita yung negative side. Let us look on the bright side of this situation. Baka kaya tayo may sakit. Baka kaya tayo may kakapusan. Baka kaya tayo may kahirapan. Kasi meron tayong nakikita ang Diyos sa puso natin na hindi ayos at hindi po tama. And remember, dignan po ninyo, sabi po ng Psalm chapter 78, verse number 70. He chose David, also his servant, and took him from the sheep folds. Saan po galing si David?
sa pastulan. Hindi porkit umangat na ang buhay natin, hindi porkit nakakaranas na tayo ng kasaganahan, hindi porkit nagiging maganda na ang ating sitwasyon na hindi na kagaya ng dati. Mga kapatid, huwag nating makalimutan na ang Diyos ay nagbabantay sa mga palalo. Ayaw na ayaw ng Panginoon sa mga taong nagmamayabang. Ayaw ng Panginoon sa mga taong nagmamataas. Kaya nga sana kung tayo nakakaranas ng biyaya ng Panginoon, kung tayo po ay nakakaranas ng pag-aangat ng Diyos sa buhay natin, tandaan natin kung saan po tayo nanggaling. Dahil anumang oras, kaya tayong ibalik ng Diyos kung saan tayo nagmula. And you know, in James chapter 4, verse number 6, but He giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Galit ang Diyos sa mga nagmamayabang. Galit ang Diyos sa mga nagmamataas sa kanilang sarili. Saan po natin mga kapatid, ako, kung hindi po dahil lang sa biyaya ng Diyos, kung hindi lang po dahil sa ginawa ng Panginoon sa buhay ko, isin sana wala po ako sa ganitong kalagayan ngayon. Kaya nga, ang Panginoon ang dahilan kung bakit ako po nakatatayo sa inyo at nakakapangaral at kung anumang kalagayan meron sa buhay namin, wala akong pinagmamalaki, huwag niyo mapagkamalian, magiging lang po ako, thankful lang ako sa Panginoon kung nasaan at kung ano'y naranasan ko, malayong malayo sa buhay ko noon nung wala po ako sa Panginoon. Kaya nga salamat nga kay Pastor Eric, siya yung ginamit ng Diyos para madala ko sa Panginoon. Diba? Salamat din po sa mahal na bishop natin. Yan po ang ginamit ng Diyos para kami ay makapagpastor at makatayo sa harapan po ninyo at magamit sa gawain ng Diyos. And salamat sa Panginoon dahil sino ba kami para diba? Pulutin at hanapin ng Panginoon. Biyaya at patnubay at pag-ibig lang po ng Diyos yan. And for our point number 3, nakita natin, it is good for me that I have been afflicted, para maintindihan po natin, to realign His path and to restrain Him from being proud. Ayaw ng Diyos. Diba? Ganda nang nangyari sa buhay ni David. Naging hari siya, naging mananagumpay siya. Pero tandaan po ninyo, lahat ng yan dahil lamang sa Panginoon. And last, for our third point, magandang i-consider din po natin to reform him to a better person. Meaning, pag sinabi nating reform, ibig sabihin, dati tayong nasa ayos, dating maganda yung ating nagagawa, dating tama yung ating nagiging hakbang at gawa sa buhay, mukhang kailangan tayong iayos ng Panginoon. Tingnan po ninyo. God doesn't want us to be a bad person. We are His sons and we are His people. And let us consider these verses from Job chapter 23, verses 8 to 9. Ito po yung isang example na gusto ko pong bigyan natin ng pansin ngayon po sa ating ginagawang pag-aaral. Verse number 8. Behold, I go forward, but He is not there, and backward, but I cannot perceive Him. On the left hand were He that worked, but I cannot behold Him. He hideth Himself on the right hand, that I cannot see Him. But He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall come forth as gold. So ano yung idea na gustong ibigay ni Job dito? Na mensahe ng Panginoon para sa buhay niya at maging sa atin po na nakakapakinig ng mensahe ngayon. Di ba't ang liwaliwanag sa kanyang statement, sabi po ni Job, but He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall come forth as gold. Ano man ang maranasan natin, ano man yung atin pong napagdadaanan, ano man yung sitwasyon na meron tayo ngayon, mga kapatid, daan natin, ang Diyos ang laging nakatingin, ang Diyos ang laging may mata sa atin, ang Diyos ay laging nakapatnubay sa atin. You know, sabi niya rito, I shall come forth as gold. Hirap unahin po pag ang isip natin hindi po nakafocus sa Diyos. Kapag tayo ay nakatingin doon sa problema at sa sitwasyon. Baka may mga kapatiran ho tayo nawalan ng trabaho. May mga kapatiran tayo nawalan ng mahal sa buhay, di ba? Kapatid o posibleng magulang. Hindi ho natin gusto yung mga nangyari na yan. Pero hindi ho natin pwedeng questionin ang Diyos, bakit pinayagan ng Panginoon? Kung mahal niya tayo, bakit natin nararanasan ito? Mga kapatid, i-consider niyo yung buhay ni Job.
Kung titignan natin yung istorya, pinagmamalaki pa ng Diyos itong si Job sa pagiging tapat na lingkod, sa kanyang pagkilala sa Panginoon. Di ba? Yung alam nating lakad ni Job, proud ang Panginoon, pero pinayagan ng Diyos na maranasan ni Job ang lahat ng pagsubok. Naranasan niya na siya po ay namatayan ng mga anak. Naranasan niya na siya po ay naubusan ng ari-arian ng kayamanan. Naranasan niya na wala ang mga kaibigan. Naranasan niya, mga kapatid, yung karamdaman na kumbaga hindi maipaliwanag. Tinubuan ng bukol sa bumbunan hanggang talampakan. Yan ang naging kalagayan ni Job na alam naman nating nagtatapat, naglilingkod at gumagawa ng kalooban ng Diyos. Hindi naman ho kasi ibig sabihin, tayo po ay nandoon sa perfect will, wala na ho mga gagawa sa atin ng masama. Wala namang pinangako ang Diyos na kapag tayo lumakad o sa kalooban niya, ang dyablo tatahimik. Wag ho nating isipin na kapag tayo po gumagawa ng tama, ang dyablo mauupo lang at panonoorin tayo at papalakpakan. Tandaan po ninyo, mas lalong nagngingit-ngit ang kaaway, mas lalong nanggigigil ang kaaway na tayo pong mga tapat na naglilingkod, na kayong mga gumagawa ng kalooban ng Diyos, lalo kayong aatakihin. Tandaan niyo po yan mga kapatid, the more na nagagamit tayo sa ministry, lalo tayong tinatarget ng dyablo. Kaya nga, di ba sabi na Apostle Paul kay Timothy, if we live godly in Christ Jesus, we shall suffer persecution. Mas lalong talagang ang dyablo nagngingit-ngit. Kaya nga mga Kristiyano, paalala po sa atin, hindi porket nagtapat tayo, wala ng trials. Hindi porket naglilingkod tayo, wala ng testings, meron pa rin. Pero ang kaibahan mga kapatid, kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, kung ikaw ay nandoon sa perfect will ng Panginoon, tandaan niyo po ito mga kapatid, yung nangyari kay Job, anong sabi ng Panginoon kay Satan? Lahat pwede mong galawin, pero ang buhay niya hindi po pwede. Anong patunay po nitong talatang ito? Patunay lang yan na Diyos pa rin ang mananaig. Opo, dumaan man sa atin ang matinding pagsubok, wag ho tayong makalimot, may Diyos na siyang nagpoprotekta at gumagabay sa atin. Yun ang nakita ko po rito. Kaya pinayagan ng Diyos sa buhay ni David na mangyari itong affliction to reform him to be a better person like what happened in the life of Job. Sabi ng James chapter 1 verses 2 to 4, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Yung resulta ng nakakaranas ng pagsubok, lumalago, tumitibay, at lalong nagtatapat sa kanilang buhay paglilingkod. Kaya nga sana po mga kapatid, tignan nating maigi kung ano yung bright side sa nangyayari sa buhay po natin. Opo, may pandemic, meron tayong nararanasang problema, meron tayong napagdadaanan sa buhay natin, merong kahirapan, lahat ng yan, sabihin na po natin. Minsan nagkakasakit tayo, naglilingkod na nga tayo, nagkakasakit pa tayo, naglilingkod na nga tayo, pine-persecute pa tayo. Lahat ng mga bagay na yan, mga kapatid, tandaan po natin, paraan din ng Diyos yan para tayo ay turuan. Tignan natin ano yung bright side sa nangyayari sa buhay natin. Yun. And as I close, in 1 Peter chapter 4, verse number 19. Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing, as unto a faithful Creator. Sabi rito ni Peter, sabi niya, according to the will of God, commit the keeping of their souls. Wherefore, let them that suffer according to the will of God. Commit, ibig sabihin, kaya nating ipagkatiwala at dapat nating ipagkatiwala sa Panginoon lahat ng atin pong nagiging kalagayan. Lahat ng ititiwala natin sa Kanya, sabi rin ng Apostle Paul, I know whom I have believed, and our God is able to commit lahat ng ating ibinibigay, lahat ng ating tinitiwala sa Kanya, our God is able. Kaya nga, sana po ngayong hapon sa ating naging pag-aaral ng salita ng Diyos, sana makita po natin sa sitwasyon natin is the bright side. Saan po ninyo, ang problema, hindi po pinayagan ng Diyos para tayo magalit sa Kanya. Ang problema, hindi po pinayagan ng Diyos para tayo ay tumalikod sa paglilingkod. Ang problema, hindi po pinapayagan ng Diyos o pinapahintulutan ng Panginoon na maranasan natin
para tayo ay manlamig. Alam niyo mga kapatid, kung tunay tayong anak ng Diyos, sabi ng Bible, mahal tayo ng Diyos. Iingatan tayo ng Panginoon. Mangyari man ang lahat ng klase ng problema at pagsubok, kumaan man tayo sa kahit gaano kabigat na affliction, ang sabi pa rin ng Bible, hindi po pwedeng mas higit ang lahat ng yan sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya kung ano man yung pinapayagan ng Diyos, sige lang, tuloy pa rin natin ang ginagawa natin sa Panginoon. Kaya sana, naging pagpapala po sa inyo ang mensahe ng Diyos at ang dalangin ko po palagi, lagi tayong ingatan, lagi po tayong gabayan at lagi nating maintindihan kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Bible, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Alamin natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa nararanasan nating sitwasyong ito. Naniniwala ako, lahat ng bagay may purpose, may layunin ng Panginoon sa buhay po natin. And again, gusto ko rin pong pasalamatan yung mga kamanggagawa natin, mga kapastoran natin, at mga kapatiran natin na patuloy na sumusuporta at kumbaga tumutulong sa ministry ng salita ng buhay. Naway pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at siya po ang ating mabigyan ng kapurihan. Maraming salamat po sa bawat isang nakapakinig ng mensahe ng Diyos. Pagpapalan ng langit ang igawad po sa atin. Again, thank you so much and to God be the glory. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, maaari mong sundan ang panalangin na ito. O Diyos amang banal sa langit, kinikilala ko po ang aking mga kasalanan at ngayoy pinagsisisihan ang lahat ng ito. Ang iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Kaya't binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok, O Jesus, sapagkat tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. At ngayon may katiyakan na anumang oras dumating sa akin ng kamatayan, ay makakasama mo ako sa iyong kaharian sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Wika mo ay totoo. Ikaw ang siyang tanging daan, walang iba kundi sa'yo, Panginoon at Diyos ko. Marami man ang naligaw, maraming na alinlangan. O Diyos, ako ay hawakan, pagkat walang ibang pupuntahan. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo
ikaw ang banal na Diyos. Sa tubig mo'y walang uhaw, ang laman mo'y kabusugan. Ika'y mula sa ating Ama, kaya lahat ng sa'yo'y walang hanggan. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala dahil ikaw ang banal na Diyos. Kanino ko paparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ako sa'yo ay nagtitiwala dahil ikaw ang banal na Diyos. Ako sa'yo ay nagtitiwala dahil ikaw ang banal